Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Lola Beshi. Maligayang pagdating sa aking channel. Dito sa channel na ito ating tuklasin ang iba't ibang kwento mula sa mundo ng alamat at Filipino folklore. Makakarinig kayo ng mga kwento tungkol sa mga nilalang ng ating kultura tulad ng mga misteryosong nilalang sa kagubatan, mga kababalaghan sa probinsya at mga kwentong ipinapasa ng mga matatanda mula pa noon. Mayroon ding mga horror stories, fantasy adventures, at mga kwentong puno ng hiwaga at mahika. Ngunit sa bawat kwento may makikita rin tayong aral at mensahe na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mahilig kayo sa mga kwento ng kababalaghan, alamat at pakikipagsapalaran, nasa tamang lugar kayo. Kaya umupo kayo makinig. At samahan ninyo ako sa paglalakbay sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang kakaibang nilalang na bihirang mabanggit sa mga alamat ng Pilipinas. Isang nilalang na hindi kasing kilala ng aswang o ng balbal. Ngunit ayon sa ilang matatandang kwento, mas kakaiba at mas misteryoso ito. Ang nilalang na iyon ay tinatawag na kakatuwa. Sa ilang lumang kwento ng Visayas at Mindanao, ang kakatuwa ay isang misteryosong nilalang na gumagala kapag tahimik na ang gabi. Sinasabi sa alamat na ang kakatuwa ay mahilig sa mga bangkay. Ngunit hindi lamang ito kumakain ng patay. Ayon sa kwento ng matatanda, hinuhukay nito ang mga bangkay sa sementeryo kapag wala ng tao sa paligid. Kinukuha nito ang ilang bahagi ng katawan ng patay, maaaring kamay, maaaring paa, at pagkatapos ikinakabit daw nito ang mga bahaging iyon sa sarili nitong katawan. Dahil dito sinasabing ang anyo ng kakatuwa ay hindi palaging pareho. At hanggang ngayon, sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, may mga matatanda pa ring nagkukuwento tungkol sa kakaibang nilalang na gumagala sa mga sementeryo sa gabi. Isang nilalang na tahimik na kumikilos sa dilim na tinatawag nilang kakatuwa. Ngunit ayon sa ilang lumang kwento, hindi lamang sa mga bangkay nagtatapos ang misteryo ng kakatuwa. May mga nagsasabing na minsan ay nakikita rin ito na gumagala sa mga kagubatan at sa mga lugar na malayo sa mga tao. Sa katahimikan ng gabi, may mga nakarinig ng kakaibang tunog sa kagubatan. Mga yapak na tila hindi sa tao. May ilang kwento rin tungkol sa mga taong naglakad sa tabi ng sementeryo sa gabi at nakaramdam na parang may nakatingin sa kanila mula sa dilim. Ngunit kapag sinubukan nilang hanapin kung sino ang nagmamasid, wala silang makitang kahit sino. At sa ilang kwento ng matatanda, may mga nagsasabing minsan ay nasilayan nila ang kakaibang anyo ng nilalang na ito. Isang katawan na tila hindi buo. Dahil dito may babala ang mga matatanda noon. Kapag dumaan ka sa sementeryo sa gabi, huwag kang magtatagal. Dahil maaaring may nilalang na tahimik na gumagala sa pagitan ng mga libingan. Isang nilalang na hindi mo makikita agad sa dilim. Ngunit maaaring nakatingin na pala sa iyo. Ang nilalang na iyon ay ang kakatuwa. At dyan nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ngayong gabi. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay sa mundo ng alamat, Filipino folklore, kababalaghan, at mga kwentong puno ng hiwaga at pakikipagsapalaran. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pang kwento. At kung nais ninyong marinig din ito ng inyong mga kaibigan o pamilya, maaari ninyo ring i-share ang video na ito. Sa ganitong paraan, mas marami pa ang makakatuklas ng mga kwento ni Lola Beshi. Marami pa tayong tuklasin ng mga alamat, mga nilalang ng ating kultura, at mga kwentong may dalang aral at misteryo. Hanggang sa susunod nating kwento. Ako nga pala si Lola Beshi, at muli ko kayong iimbitahan sa mundo ng Pilipinong alamat at kababalaghan. Magandang gabi, at ingat sa inyong pag-uwi.